Hi naman! Hi, Krista. Hi! Hi. Annyeong! Hi everyone! Welcome back to my channel. This is Pinay Mom in South Korea and this is a day in my life. Natatawa ako kasi puro na lang ako a day in my life. Sana hindi kayo nagsasawa to netizens. Since a day in my life, alam nyo na, magluluto tayo ng special Filipino food for my Korean family. I decided na maghanda ng arroz caldo para sa araw na to. And hopefully, magustuhan ni Alex, Ina, and Ijun. Mabigat naman sa tiyan ng arroz caldo, diba? Okay. Lulutuin ko na lang ng sobrang sarap. Pero syempre, dahil a day in my life, hindi mawawala ang mga gawaing bahay at kung ano-ano pang mga kabisihan sa buhay ni PMSK. Pero alam nyo, palagi akong nagpapasalamat kasi to netizens, nandyan lang kayo. So mag-start na tayo. Magsasampay muna ako ng mga nilabahan ko. Speaking of sampay-sampay, kayo ba? Anong gawain bahay yung pinaka-gusto nyo at pinaka-hate nyo? Ako, pagdating sa gawaing bahay, lahat gusto ko. Kasi, yun yung stress reliever ko eh. Pero dati, hirap na hirap ako sa pagluluto kasi hindi ako masarap magluto. Pero syempre, alam nyo na, practice makes perfect. Ang galing-galing ko na magluto. So, yung pagluluto na i-enjoy ko na din. Laging cook with love ang PMSK nyo. Anyway, mag-start na tayo. Let's go, 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 go. Naka-dress ako today. Kasi magsasampay ako. So yan, ang tagal ko nang hindi nagamit tong dress na to. Okay, let's go. Okay, ito netizens, mag-unbox lang tayo ng order ko sa Coupang. Etong may sticker, dinidispose to, and yung vinyl, nilalagay sa recycling materials. Nag-order ako ng Vaseline Original Protecting Jelly for Ijun kasi meron siyang atopy. And very careful na ako sa hinahanda kong pagkain for Ijun. Lately, puro isda na lang siya. Pag kasi hindi ko dinidispose ng maayos ang recycling materials, pinapagalitan ako ni Alex. Sabi niya, kailangan naming sumunod kung ano yung rules dito sa apartment. Para ang purol na ng gunting. Hindi na makagupit. Okay. So, bumili din ako ng phone case for S21 and S22 kasi ipapadala ko nga sa mga pamangkin ko ang old cellphones namin ni Alex. And speaking of gadget, as much as possible, kapag nagbibigay ako sa family ko or sa friends ko, kahit second hand, dinadagdagan ko ng brand new. Para hindi naman pinaglumaan ang gagamitan ng mga pamangkin ko, Alex and I decided na ibili ng bagong tablet ang mga pamangkin ko. So, itong Lenovo Tab M11 with Tab Pen. And then, bumili din ako ng isa pa para sa nag-iisang inaanak ni Alex sa Pilipinas. Nag-iisa lang ang inaanak ni Alex. Inanak niya yun sa binyag bago kami magpakasal. Ay, tama. Bago kami magpakasal. Meron akong cousin na sobrang close ko talaga and halos sabay kaming lumaki. Si Tina. Mega shout out. Teens. I love you. Alam mo yan. Parang kapatid ko na. And the rest of Cardinosa sisters. Yan. Baka masama sa itatapon. Kapag tinatamad akong magpunta sa Mart,
nag-order na lang ako online. Mas mura naman and makakatipid pa ng oras and gasolina. Bumili din ako ng Downy. Ito yung fabric conditioner na pang-indoor. Kasi sa loob ako ng bahay nagsasampay. Mas mainit kasi sa loob ng bahay ngayong cold season. Pero kapag nag-spring and summer na, doon ako sa veranda. Magpapatuyo ng mga nilabhan. Okay. Meron pa, another box from Coupang. Nag-order ako ng salmon ulit. Tapos, avocado, lemon, and syempre, hindi mawawala ang saging from Philippines. Del Monte. Last na, etong kamote. Bawal na kasing magtinapay si Ijun. Natitrigger yung kanyang atopy and nag-flare up, nangangate, namumula. So, healthy living si Ijun ngayon. Bawal ang chichirya, yung mga ganun. Kailangan ko talagang maging careful sa hinahandang pagkain, especially for Ijun. Kasi malapit nang mag-tag-init, so syempre naka-short sleeves and shorts. Pangit naman kapag puro rashes yung skin niya. Para daw, mas mabilis mag-ripen ang avocado, itabi sa mansanas. Matigas pa eh. Room temperature. Yan. Dapat may katabi siyang mansanas. Kailangan siyang mag-ripen kagad kasi gusto ko nang kumain ng avocado. Mag-steam ako ng kamote for Ijun. Merienda niya. Thank you so much sa aking asawa na nagbigay ng pot set. May kasamang steamer. Okay, hintayin lang natin maluto ang steamed sweet potato for Ijun. This time, mag-preserve tayo ng garlic. Etong isang plastic na to is worth 5,000 won. Okay, wait. Hatid natin si Ina. Love you. Me too. I love you. I love you too. Bye-bye. Take care. Bye-bye. Enjoy your day. Pupunta sila ng PC room ng mga friends niya. Why do Alex and I allow the kids to go out with their friends? Because why not? Basta walang ginagawang kalokohan, okay lang. Paano kami nakakasiguro na wala namang ginagawang kalokohan and walang ibang pinupuntahan ng mga kids? Meron kaming app na ginagamit to trace yung location ng mga kids and even yung mga cards na ginagamit for their needs, naka-register din sa cellphones namin ni Alex. And ang mga kids kasi, ina-update naman kami palagi kung nasaan sila, kung anong kinakain nila, and kung sino yung mga kasama nila. Anong oras uuwi, meron din yung message kasi may group chat kaming family. And syempre, as parents, hindi mawawala na mag-worry tayo sa mga anak natin, lalo na bata pa. Pero we just keep on reminding and guiding them na dapat alam nila yung limitations nila and wag sirain yung tiwala nating mga magulang. Yun lang. Maglinis na tayo ng bawang. Ang dami nang sinabi, no? Hindi naman. Wala lang. Dito sa Korea, bawang is life. Matrabaho tong pag-preserve ng bawang. Pero kailangan namin to everyday eh. Sa atin din naman sa Pilipinas, diba? Parang every dish may bawang. Tsaka madaming health benefits ang bawang. Bawang, baka naman. Grabe, ang bilis ng panahon to netizens. Alam nyo, this year, 40 na ako. Si Alex, 46 na din ngayong taon. Si Ina, mag-15 na. Si Ijun, mag-13. Kaya alam nyo, live life to the fullest. Kasi hindi natin namamalayan. Dumadaan na lang yung panahon.
Yesterday, I had this conversation with my sister. Sabi niya, naging emotional daw siya nung tinitignan niya si tatay. Kasi si tatay maagang nag-retire dahil nagkasakit. Tapos ngayon, nasa bahay na lang siya. Very same yung routine niya everyday. So, tinanong ni ate, hindi ka ba naiinip tatay? Sabi ni tatay, hindi, okay lang ako, ganyan. Lagi namang ganun sagot ni tatay, okay lang ako. Tapos naiyak daw siya kasi parang feeling niya nakakatakot tumanda. Parang maghihintay ka na lang ng kamatayan mo. Alam niyo yun to netizens. Tapos sabi niya, Tots, dadalawa lang tayo pero ang layo pa natin sa isa't isa. Na-realize ko na depende siguro yun sa tao kung paano mo i-spend yung the rest ng buhay mo after mo mag-retire or after mo mag-work. Siguro, nagkataon lang na ang tatay may sakit. And yung pension niya, nagagamit lang sa mga gamot. Kasi ang dami talagang iniinom na gamot ni tatay and ang dami niyang sakit. Sobrang blessed lang kami na kasama pa namin siya until now. Kahit ang dami na niyang pinagdaanan, alam niyo ba? Na COVID na pero buhay ang tatay. Nahulog na from 3rd floor, buhay pa rin. Lumalaban pa rin. I think hindi pa talaga panahon ng tatay and God wants us to spend more time with tatay para makabawi din kami ni ate sa kanya. Ano yung realization ko dun sa conversation namin ni ate? Kapag talaga pinaghandaan mo yung future mo, you don't have to worry how to spend the rest of your life. Alam niyo yun? Kung handa ka sa pagtanda, hindi ka maiinip. Kasi, alam mo na kung paano mo gugugulin yung remaining years mo sa mundong ibabaw. And siguro, malaking bagay din kapag may resources ka para ma-enjoy mo pa yung buhay mo bago ka mawala dito sa mundo. Kaya, si Lord, dinala ako dito sa Korea para kahit papano makapag-share ako ng blessing ko sa pamilya ko, lalong-lalo na sa mga magulang ko. And para makapag-provide ako sa parents ko kahit papano. It comes with a sacrifice that I'm not with them. Financially, I can provide, pero physically, hindi nila ako kasama. And 2 anak yung binigay kay nanay at tatay para si ate yung makakasama ng nanay at tatay physically naman. Alam niyo yan, hati kami ng ate. Siya physical, ako financial. Ang galing ni Lord, no? Balance talaga. Alam niyo, nag-try pa mag-anak ang nanay at tatay pero hanggang 2 lang talaga. So, carry na. Sabi ko nga sa ate ko, parang to lighten lang yung mood. Sabi ko, ate, gusto mo ba na pareho tayong nasa Pilipinas pero sakto lang yung life natin? Pero seryoso ang ate nung time na yun. So, hindi niya na-gets yung yung message ko. Kung nasa Pilipinas naman ako, maayos pa rin yung life ko. Sigurado ako. Kasi, ambisyosa ako alam niyo yun. And palagi kong gustong ma-achieve yung mga goals ko sa buhay ko. So, kahit saan ako mapunta, I know na magiging successful ako. Yes. Mayabang ba ako? Hindi. Kasi alam ko yung capabilities ko. And confident ako sa sarili ko na kaya kong ma-achieve yung mga bagay na gusto ko para sa sarili ko. Yun. Anyway, yun lang. Kayo ba to netizens? Natatakot ba kayong tumanda? Hindi ako natatakot tumanda. Kasi lahat tayo dun papunta. Whether we like it or not, kahit magpa-cosmetic surgery pa tayo, hindi natin makokontrol yung pagtanda natin. Yung edad natin, taon-taon madadagdagan, magkakaroon tayo ng wrinkles, ng gray hair. Dadaan talaga tayo sa mga changes. Ang kinakatakot ko lang is kunin ako ni Lord. Yung kunin ako ni Lord ng biglaan. Kasi syempre gusto ko pang makasama ng matagal yung mga anak ko. Gusto ko pa silang makasama sa future ko. Yun. So, yun yung kinakatakot ko. Mamatay ako ng biglaan. Yun lang. Kayo ba? Anong fear nyo? Una ko kasing naiisip, paano yung mga anak ko? Paano yung pamilya ko?
Kaya alam nyo, to netizens, hanggat bata pa kayo and kaya nyo, i-enjoy nyo yung mga bagay na nagpapasaya sa inyo. Learn something new. Huwag kayo manghinayang sa gastos. Kikitain nyo pa yung pera. Work hard, play hard. Ganon. Oh, diba? Bilis, no? Kahit hindi nyo na i-freezer ang bawang, okay lang. Ang mga Koreans kasi, ginagawa lang yung preservation na yon kapag limited ang stock. Kagaya pag winter. So, ang gagawin ng mga Koreans, bago mag-winter, madami nang pine-preserve na bawang kasi mahal na kapag taglamig. Limited yung resources eh. Ay, may question ako to netizens. Do you allow your partner or yung spouse nyo na magkaroon ng me time? Di kasama ang buong pamilya? Kasi kami ni Alex, ginagawa namin yon. May time kami para sa sarili namin. May time kami as a couple. May time kami as a family. Kayo ba? Anong pinapractice nyo? Pag nagpaalam ba sa inyo, hindi kayo pumapayag, kailangan kasama kayo? Ano yung take ko doon? Payagan nyo lang. Pag gustong lumabas mag-isa, go ka. Basta magsabi ka lang, anong oras ka aalis, anong oras ka uuwi, sinong kasama, saan ang location. Ganun. Kasi pag pinagbawalan natin, nagre-rebelde. Alam niyo yun? Nagiging dahilan pa yan ng away. Kung minsan lang magpaalam, payagan nyo. Kung gusto ng regular na araw para sa me time, payagan nyo. Huwag nyo nang istresan yung sarili nyo. O pinagkatiwalaan kita, huwag mong sirain. Para makaulit ka pa. Tapos pag lumabas na kayo, magbigay lang kayo ng update. Nandito na ako. Ito na yung ginagawa ko. Yan. Thank you kasi pinayagan mo ko. Next time, mag-join ka sa akin para hindi ka nag-iisip at hindi ka mag-alala. Alam mo kung saan ako nagpupunta. Kilala mo kung sino yung mga kasama ko. Ganyan. Dami na nating napag-usapan to netizens, no? Alam niyo kapag kausap ko talaga kayo, aside from being productive, para akong nagto-talk show. Which is good kasi hindi ako naiinip. And I think na-entertain din kayo. Okay, done ang ating bawang. Pwede na tayong magluto ng ating chicken arroscaldo. Do. Kayatin ko lang yung manok. Tapos, yung ginger ko is frozen. Ayun. Okay na to. Okay na tong ano bawang. Konti lang naman yung lulutuin ko na arroz caldo. Check natin yung kamote. Oy. Konti pa. Gamit tayo butter. And oil. Konti lang. Gisa na natin ang sibuyas. Ginger. Okay, pwede na tayo maglagay ng garlic. Iso na! Kukuma mogo! Ate! May shuki mo! May tukituk! Ate! Kukuma mogo! Okay na ang ating sweet potato. Heart. Lagay na natin ang chicken. Wala akong chicken powder, so chicken cube ang ilalagay natin, pampalasa. Itakpan lang natin. Simmer for 5 minutes. Okay, hindi na pinkish ang manok. Pwede na nating ilagay yung mixture ng malagkit and bigas. Pwede na tayo maglagay ng tubig. Pwede na tayo maglagay ng fish sauce. Lagyan din natin ng paminta. Parang first time ko nagluto nitong arroz caldo. Bakit ganun hindi color yellow? Tikman ko lang. Napaso ako. Napaso ako to netizens. Pero
Okay na. Okay. Maglalagay ako na tong kasubha. Ay, namiss ko to ah. Okay, medyo iba, pero carry na. Ay, nako. Okay, done ang ating chicken arroz caldo. Mamaya ko na isa-serve. This time, magluluto ako ng garlic. Okay, done ang ating garlic. Say hi naman. Hi, first. Hi. Hi. Mag-a-apply ako ng petroleum jelly. Ay, hindi pala, yung lotion niya na lang. This is how much I love you. No. Medyo better na yung sa arms niya. Honey! Naglalambing medyasan ko daw siya. Hantid natin si Ijun. Bye-bye! Si Ijun kumain lang ng isang piraso sweet potato. Merienda tayo to netizens. Sarap. Since I started working out and nagbawas ako ng carb intake, iniiwasan ko nang kumain ng madami and heavy pagdating ng dinner. So, maaga na akong kumakain. And usually, hindi na ako nagra-rice sa gabi. Meron kasi akong goal na gustong ma-achieve. Yung magbawas ng konting timbang and medyo mag-V-shape yung mukha ko. Hindi round. Meron namang ibang way para ma-achieve yung pa-letter V na shape ng mukha. May Jotox kasi. And may mga ginagawa dito sa Korea. Pero, mas okay pa rin yung natural. Magpapahinga muna ako. Mamaya na ako magluluto ng tokwat baboy, partner ng aming chicken arroz caldo. Naku, baka masira yung diet ko. Hindi ko mapigilan kumain mamaya. Ito na yung pinaka-dinner ko, kamote. And mamaya, kakain ako ng nilagang itlog. Medyo na-achieve ko naman na. Pero konti pa. And kailangan ko na lang talagang i-maintain. Ewan ko ba to netizens, ngayong magpo-40 na ako, parang mas naging health conscious ako. And sobrang nagpapasalamat ako kay Lord kasi okay na yung thyroid problem ko. Hindi na ako nagtitake ng medication. Ilang taon din akong naggamot. Grabe. Let's take a rest muna to netizens. Maya-maya, magluluto ulit tayo. Diyan lang kayo. Alright, to netizens, magpa-fry na tayo ng pork and tofu na kapartner ng ating chicken arroz caldo. Bumili ako sa tindahan ng kamatis, pork, and ng tofu. Tokwat baboy and arroz caldo. Wow! Gagawa na ako ng sausawan to netizens. Suka. And then, toyo. Okay na to. Mukhang masarap naman yung sausawan. Tikman ko nga. Masarap na. Okay, done na ang pork belly. Pauunahin ko nang pakainin si Ijun. Galing siyang Art Academy. Papasok siya sa English Academy. Maya-maya. To netizens, grabe, nakakalungkot and nakakaiyak kasi yung clips na tinatry ng Korean family ko, ang chicken arroz caldo and tokwat baboy, ay
accidentally na-delete ko. Akala ko na-upload ko na sa drive lahat ng files. Yun pala, meron pang naiwan. But anyway, nagustuhan naman ni Alex, Ina, and Ijun ang chicken arroz caldo. Ang mga kids hindi kumain ng tokwat baboy, pero si Alex, pinulutan niya yung tokwat baboy. Sabi niya masarap. And nag-request siya na ulitin ko yon, ipapatry kay Aboji as pulutan. Nagustuhan kasi ni Alex yung lasa. Anyway, thank you so much to netizens sa pagsama sa akin sa video na to. Pasensya na kayo. Pero alam niyo naman si Ijun, di ba? Palagi niyang sinasabi na hindi masarap, pero subo pa rin ang subo. And si Ina, my forever supporter talaga. Kahit anong ihanda, kakainin niya. So, if you enjoyed watching this video and new to my channel, please consider subscribing, like, and share. Pinay Mom in South Korea. Stay safe, everyone. Bye! Heart, heart!